On the open sea, someone had put together the world's most wobbly karaoke stage. Go on! Kapansin-pansin ang suot ng unggoy sa AI-generated animation na ito. Nakabarong at may salakot. Go on! Start singing! Ang nagdidikta sa unggoy nakasuot ng suit na may nakasulat na USA at Japan. We attempt to bypass China and initiate the so-called maritime delimitation. Pagkakanta ng unggoy, ganito ang sinabi sa kanya. Wrong song! Stupid monkey! We gave you the other lyrics! At matapos ipakita ang kodigo niyang papel na may nakasulat na South China Sea Arbitration Award, Wait! This wasn't in the script! ang unggoy winater cannon at tumilapon sa dagat. Kinausap siya ng balyena dahil sa basurang papel. Or litter that too. Ang video na yan nakapost sa social media page ng China Daily, isang state-owned na English newspaper sa China. Inalmahan agad yan ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Sa isang post, sinabi niyang huwag payagan na gawing unggoy ang mga Pilipino. Ayon kay Tariela, isinabay ang pag-upload sa video sa ika-10 anibersaryo ng UN arbitral ruling na pabor sa Pilipinas kontra China. Talamak na racism anyang ipinapakita sa cartoon. Ang pagkakaintindi ko dito, ang baba ng tingin ng Chinese government sa atin. And para sa akin, ang ikumpara, ang physical features natin as unggoy is napaka-racist. No? Walang puwang na ito sa ugnayan natin ngayon sa modernong panahon. Panawagan ni Tariela, kundinahin ito ng lahat ng Pilipino. Kabilang ang ilang senador na hiling na mag-sorry siya noon sa China dahil sa ginamit niyang caricature ni Chinese President Xi Jinping. I'm hoping that they're also going to ask the Chinese government to apologize to the Filipino people sa pambababoy nila sa ating pagiging Pilipino. Para naman kay Defense Secretary Gilberto Chodoro, pagpapakita ng kawalan ng moralidad at talino ng anyay propaganda machine ng China ang pangungutya sa 2016 Arbitral Award at ang anyay glorification ng video sa karahasan laban sa mga Pilipino at mga sundalo nito. Panawagan naman sa China ni National Security Council Secretary Eduardo Oban Jr. iwasan ang paggamit ng anyay state-sponsored propaganda para mangmaliit ng sinumang tao. Para naman kay Attorney J. Batong Bakal ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, insecure ang China na makita ng buong mundo na Pilipinas ang anyay nasa tama. Kaya naman po kasi sila kumbaga nagpapalakas ng kanilang mga taktika na ganito. Palagay ko kasi nakikita nila na una hindi nga tayo tinatalaban ng mga estilo nila. No? Style nila bulok kasi. Ang Department of Foreign Affairs nag-hire na ng diplomatic protest para kondinahin ang cartoon na nila'y demeaning, dehumanizing at racist depiction ng mga Pilipino. Sumulat na rin ang Philippine Embassy sa Beijing sa Editor-in-Chief ng China Daily para agad natanggalin ang anila'y offensive material. Wala pang tugon sa issue ang Chinese Embassy.